Nagpaplano na nga ba ng malaking trade itong San Miguel Beerman at ang Converge Fiber Xers? At ito'y nakasentro dito kay Mikey Williams na hanggang ngayon ay hindi pa nakakapirma ng kontrata dito sa koponan ni Coach Delta Pineda. Malapit na ang opening ng PBA sa October 5 na pero hanggang ngayon ay wala pa rin kontrata itong si Mikey. At maraming naniniwala na hindi naman habang panahon makapag-iintay ang kampo ni Pineda dahil syempre gusto nila na makapag-adjust na at makapag-training na sa lalo't madaling panahon. Kaya nga kung makukuha nila itong si Mikey Williams as soon as possible, mas maganda yan. Pero kung hindi papayag itong si Mikey, dapat i-trade na nila yan dito sa San Miguel at ang magiging kapalit si Wami Tiongson. Straight up na yung magiging trade Tiongson for Mikey Williams dahil halos magkasing edad lamang sila. Sabihin man natin na mas lamang sa offensive skills si Mikey, ang pinakaiba naman yan itong si Wami Tiongson, regular na naglalaro at itong si Mikey halos 2 years nang hindi naglalaro dito sa PBA. Actually, halos 2 years na hindi naglalaro ng professional basketball except nun sa stint niya sa Strong Group Athletics. Kaya iyan ngayon ang magiging sabihin nating blockbuster trade kung ito ay matutuloy talaga. At kung ikaw ang San Miguel, bakit ka naman tatangi kung makukuha mo si Mikey Williams? Alam natin kung gaano kagaling ito na scorer. Naging finals MVP pa yan na tumulong sa TNT na manalo ng mga kampyonato. Kaya magiging mas malakas ang San Miguel kapag nakuha nila si Mikey. Ang kinakailangan lamang talaga ay magkaroon na sila ng kasunduan dito sa Converge Fiber Exercise kapag yan nangyari. Sigurado na magiging mas okay na iyong kalalabasan ng kanilang roster ngayon. Kaya magiging sabihin natin very interesting ang mga susunod na araw para dito sa San Miguel Beermen. Lalo na kung makukuha nga nila itong si Mikey Williams at alam naman natin, hindi biro yung talent itong si Mikey. Kaya magiging asset talaga yan para dito sa San Miguel. Ang Rain or Shine Erasto Painters naman ay nagre-ready na para dito sa mga susunod nilang moves para mapalakas lalo yung kanilang kampanya. Alam naman natin na itong si Rain or Shine Coach Dieng Giao ay talagang porsigido na manalo na ng kampyonato at kabilang nga doon sa mga moves na gagawin nila ay yung pagdagdag ng mga players talaga na kanilang magiging sabihin nating assets. Siyempre kung ikaw itong si Coach Dieng Giao, gagawin mo ang lahat para makapag-champion na dahil nakatatlong sunod na sila na semifinals. So kung makapagdadagdag pa sila ng iba pa ng mga players, magandang balita yan para dito kay Coach Dieng Giao. Ngayon, kinakailangan na masiguraduhin itong si Coach Dieng na yung mga maidadagdag nila talaga ay yung magiging magandang asset para doon sa kanilang lineup. Kapag ginawa yan ni Coach Dieng Giao, asahan natin na malaki na yung chance na itong Rain or Shine ay mapapasok na talaga sa finals ng at least one conference. Alam naman natin na itong Rain or Shine independent team yan at yung budget nila hindi katulad nito sa SMC at MVP Group. Pero nagagawan pa rin nila ng paraan na maging competitive yan dahil magaling silang pumili ng mga players dito sa draft. Asahan natin na magiging maganda yung kalalabasan ng kampanya nitong ROS sa Philippine Cup lalo na at loaded sila at nakuha pa nila ang veterano na si Stanley Pringle. Plus yung mga draft picks nila, magagaling din yung mga napili ayon dun sa mga observers at syempre alam natin magaling si Coach Dieng Giao na maglabas ng talent ng mga players niya. At dahil doon sa sistema pinapairan ni Coach Dieng, lahat nabibigyan ng playing time at yan naman ang importante para sa player. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali nga na itong si Coach Dieng Giao ay magkaroon ng mas magandang resulta yung kanyang ROS ngayong bagong season. At syempre, alam natin na yung mga players niyan very committed na dito sa kanilang goal na makapasok na dito sa finals.